Walang silbi ang pagod mo dahil hinding-hindi ka tatanggapin ng pamilyang ito, babaeng pulubi. Ang tinig ni Doña Consuelo ay parang latigo na humahampas sa katahimikan ng malawak na bulwagan. Bawat salita ay may dalang lason, isang matalim na pagpapaalala na sa mundong ito, ang isang tulad ni Marilu ay walang puwang kundi ang maging alikabok sa ilalim ng kanilang mamahaling sapatos. Sa labas ng malapad na pintong Nara, nakatayo si Victory, ang 8 taong gulang na anak ni Marilu. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang mahigpit na yakap ang isang basket ng nilagang kamote na kanina pa unti-unting lumalamig, gaya ng pag-asang dala niya para sa pambili ng gamot ng kanyang ina. Nakatayo si Victory sa sulok ng gallery, sa tapat ng isang dambuhalang portrait na nakasabit sa dingding. Dito, sa gitna ng karangyaan ng mansyon, ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha habang tinititigan ng babae sa pinta, ang kanyang ina, na may suot na mamahaling kwintas at may ngiting puno ng pangarap, isang imaheng napakalayo sa babaeng nakaratay ngayon sa kanilang barong-barong. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong sumigaw, ngunit ang maliit na kamao ni Victory ay nanatiling nakasara, pinipilit na lunukin ang pait na nagbabara sa kanyang lalamunan. Ang bawat paghinga niya ay mabigat. Animoy may nakadagan na malaking bato sa kanyang dibdib na unti-unting nagpapahina sa kanyang lakas. Binitiwan ni Victory ang hawak na basket at ang tunog ng mga kamoteng tumalbog sa sahig ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang pandinig. Bagaman sa katotohanan ay mahina lamang ito. Ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo ay humahalo sa luha, dumadaloy sa kanyang pisnging namumutla sa gutom at pagod. Tumingala siya sa portrait ng ina na tila nagtatanong kung bakit kailangan nilang dumanas ng ganitong klaseng pasakit. Kung bakit ang mundong ito ay sadyang malupit sa mga taong wala namang ginagawang masama. Ang kanyang mga paa ay tila napako sa sahig. Hindi alam kung dapat ba siyang tumakbo palabas o lumapit sa painting upang humingi ng yakap sa isang taong naroon lamang sa tela at pintura. Sa gitna ng kanyang pagkabahala, isang anino ang biglang tumakip sa kanyang liwanag. Hindi niya namalayan ang paglapit ng isang matangkad at pormal na lalaking may awtoridad sa kanyang tindig, si Don Alberto. Ang amoy ng mamahaling tabako at pabango ng lalaki ay sumalubong sa kanyang pangamoy, isang amoy na simbolo ng yaman na kailanman ay hindi nila maaabot. Nanigas si Victory. Ang kanyang puso ay humahabol sa bilis ng orasan. Hindi makahinga, hindi makagalaw. Siya ba ang taong nagmamay-ari ng mansyon? Siya ba ang taong dahilan kung bakit nakasabit ang mukha ng kanyang ina sa dingding na ito, samantalang ang tunay na may-ari ng mukha ay naghihingalo sa isang maliit na kwarto? Sa bawat segundong lumilipas, ramdam ni Victory ang paghina ng kanyang tuhod. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mukha ni Don Alberto, na ngayon ay nakatingin din sa portrait. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at isang uri ng puot na hindi kayang ipaliwanag ng isang bata. Bakit ganito ang titig ng lalaki sa kanyang ina? Bakit ang portrait na dapat sana ay puno ng pagmamahalan ay tila isang alaala ng isang krimen o ng isang malaking pagkakamali? Ang mga tanong na ito ay nagsimulang sumiksik sa isip ni Victory, naglalagay ng mas matinding bigat sa kanyang maliit na puso. Tuluyan nangang guguho ang kanyang mundo sa sandaling lumingon ng lalaki at ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang pagtatagpo na hindi lamang magbabago sa kanyang buhay, kundi magbubukas din ng sugat na matagal na sanang dapat na humilom. Ang titig ni Don Alberto ay parang kidlat na tumama sa dibdib ni Victory. Isang matalim at malamig na tingin na tila humuhusga sa kanyang pagkatao kahit wala pa siyang ginagawang mali. Bago pa man makapagsalita ang bata, ang isang boses na puno ng pagkamuhi ay pumutol sa tensyong namumuo sa pagitan nila. Mula sa gilid ng hagdan, bumaba si Doña Consuelo, ang kanyang mga mata
ay naglalabas ng apoy habang nakatitig sa basket ng mga kamoteng nakakalat sa sahig. Ang bawat hakbang ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay parang pagdurog sa pag-asa ng bata. Huwag kang lalapit sa painting na yan. Marumi ang iyong mga kamay. Wika ni Doña Consuelo. Ang kanyang tinig ay malamig at walang bahid ng awa. Ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin sa mukha ng bata, kundi sa mga kamoteng nakakalat, na para bang ang mga yon ay duminadapat ay agad na nililinis. Para sa kanya, ang presensya ng isang batang nagtitinda ay isang mantsa sa perpektong imahe ng kanilang tahanan, isang paalala ng nakaraang pilit nilang ibinabaon sa limot. Ang kanyang mga kamay na napapalamutian ng mamahaling singsing ay mabilis na humila sa braso ni Victory, isang puwersang sapat upang mapapikit ang bata sa sakit. "Huwag niyo po akong saktan," mahinang pakiusap ni Victory. Ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi na marinig. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tumutulo sa kanyang mga pisngi. Ang init ng mga ito ay sumasalungat sa lamig ng hangin sa loob ng mansyon. Ngunit si Doña Consuelo ay hindi nakikinig. Sa halip ay itinulak niya ang bata palabas ng pinto. Ang malakas na pagbagsak ng pintong narra sa likuran ni Victory ay naging hudyat ng pagwawakas ng kanyang maikling pagbisita. Ang labas ng mansyon ay madilim na. Ang hangin ay humihihip ng malakas, tila nakikiramay sa kanyang nadarama. Naiwan si Victory sa labas ng malapad na gate. Ang kanyang mga tuhod ay sugatan mula sa pagkakadapa sa semento. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang hikbi na pilit niyang pinipigilan dahil hindi siya pwedeng umiyak sa harap ng ibang tao. Sa kanyang isip, pilit niyang binubuo ang imahe ng kanyang ina, ang tanging dahilan kung bakit siya naroon at kung bakit siya nagtitiis sa hirap. Ang mga kamote na kanyang pinaghirapang lutuin at ibenta ay nakakalat sa labas, basag at hindi na mapapakinabangan, isang malinaw na simbolo ng kanyang kinabukasan na tila unti-unti ring nawawasak. Habang naglalakad siya pauwi sa kanilang barong-barong, ang bawat anino ng puno ay tila isang multo na sumasabay sa kanyang paglalakbay. Ang mga tanong sa kanyang isip ay hindi humuhupa, patuloy na gumugulo sa kanyang katahimikan. Bakit galit ang matandang babae? Bakit ang painting ng kanyang ina ay nasa loob ng bahay na yon, samantalang ang kanyang ina ay mag-isang lumalaban sa sakit sa loob ng kanilang maliit na bahay? Ang bawat hakbang ni Victory ay mabigat. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang pangako na hindi niya hahayaang mamatay ang katotohanan. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng mahinang ubo ng kanyang ina, isang tunog na nagpapalamig sa kanyang buong katawan. Hindi niya maibibigay ang gamot, hindi niya maibibigay ang pagkain, ngunit sa harap ng kanyang ina, pinilit niyang maging matapang. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at ngumiti. Isang nangiting pilit ngunit puno ng pagmamahal. Ngunit sa ilalim ng kanyang pananahimik, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Isang desisyong magbabago sa lahat. Magbabalik siya sa mansion, hindi upang magtinda, kundi upang bawiin ang karapatang pilit na inalis sa kanila. Habang hinihimas ang mahinang likod ng kanyang ina, sa loob ng kanilang maliit at tagpi-tagping barong-barong, ang isip ni Victory ay hindi mapakali. Ang ubo ng kanyang ina ay tila isang matalim na kutsilyong humahati sa katahimikan ng gabi, nagpapaalala sa kanya na bawat segundong lumilipas ay isang laban para sa buhay. Sa ilalim ng kanyang pinagtagpi-tagping kumot, inilabas ni Victory ang isang maliit na bagay na kanyang napulot sa sahig ng mansyon noong siya ay itinulak palabas ni Doña Consuelo. Isang gintong cufflink na may nakaukit na letrang A. Ang metal na yon ay malamig sa kanyang palad, ngunit ang bigat nito ay tila sumasalamin sa bigat ng lihim na dala ng mansyon. Tinitigan niya ang cufflink sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng kandila. Hindi ito ordinaryong gamit. Ito ay simbolo ng yaman na kailanman ay hindi nila dapat mahawakan. Sa bawat kislap nito, tila may sinasabi sa kanya ang nakaraan, na ang kanyang ama ay hindi lamang isang estranghero
na tuluyang naglaho, kundi isang taong nasa loob mismo ng pader na iyon. Ang kanyang ina, na noong mga oras na yon ay tila nahihimbing sa isang mapait na panaginip, ay biglang nagbago ng posisyon at bumulong ng isang pangalang pamilyar sa pandinig ni Victory. Isang pangalang matagal nang hindi nababanggit sa loob ng kanilang tahanan. Si Alberto, ang bulong ng kanyang ina, na sinundan ng isang matagal na buntong hininga na puno ng pagsisisi. Napatigil si Victory, ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak sa gintong cufflink. Ang pangalan ay tumatak sa kanyang isipan, isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa gitna ng kadiliman. Kung ang lalaking nakita niya sa mansyon ay si Alberto, at ang pangalang binanggit ng kanyang ina ay Alberto rin, hindi ba't iisang tao lamang sila? Ang kaisipang ito ay nagdulot ng matinding kaba sa kanyang dibdib, isang halo ng takot at galit na hindi niya mapangalanan. Sa kabilang banda, sa loob ng malawak at marangyang silid-aralan ni Don Alberto, ang lalaki ay hindi makatulog. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa portrait ng kanyang asawa. Ang babaeng akala niya ay nagtaksil at lumisandala ang lahat ng kanyang pagtitiwala. Sa ibabaw ng kanyang mesa, ang isang pares ng kanyang mga cufflink ay kulang ng isa. Isang detalye na hindi niya pansin hanggang sa sandaling iyon. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa gilid ng frame ng painting. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Tila may kulang sa kanyang alaala, isang bahagi ng katotohanan na pilit niyang tinatakpan ng puot na ipinunlan ng kanyang ina. Bumangon si Don Alberto at naglakad patungo sa bintana. Tinitingnan ang malayo at madilim na bahagi ng syudad kung saan nakatira ang mga taong tulad ni Victory. Ang kanyang puso ay nakakaramdam ng isang kakaibang bigat, isang uri ng pagkabalisa na hindi niya maipaliwanag. Tila may tinatawag ang kanyang budhi, isang boses na pilit na gustong lumabas mula sa ilalim ng mga kasinungalingan ni Doña Consuelo. Sa kanyang bulsa, ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng kusa. Naghahanap ng gamit na hindi na niya mahanap, hindi alam na ang sagot sa kanyang mga tanong ay nasa kamay na ng isang batang babaeng tinawag niyang Pulubi. Ang gabi ay tahimik, ngunit sa loob ng mansyon at sa loob ng barong-barong, ang mga kaluluwa ay naglalaban sa ilalim ng bigat ng nakaraan. Victory, sa kanyang murang edad, ay nakahawak na ng susi sa isang katotohanang magpapaguho sa pundasyon ng pamilya ng mga mayayaman. Ang bawat sandaliin ng kanyang paghihirap ay nagiging mitya ng isang malaking pagsabog na hindi na mapipigilan. Sa kanyang pagpikit ng mga mata, ang tanging dalangin niya ay makita ang kanyang ina na muling ngumiti, kahit na alam niyang ang kapalit nito ay ang pagharap sa isang lalaking may kapangyarihang ubusin ang lahat ng kanilang natitira. Ang bukang liwaywayaan dagiyay ay nagdala ng malamig na hangin na humahampas sa mukha ni Victory, ngunit hindi nito mapapawi ang apoy ng determinasyon sa kanyang dibdib. Sa kanyang bulsa, mahigpit ang kapit niya sa gintong cufflink, ang tanging pruweba na hindi siya nangangarap. Ang kanyang ina ay nananatiling mahina. Ang bawat paghinga ay may kasamang tunog ng paghihirap na tila humihingi ng tulong sa bawat sulok ng kanilang barong-barong. Hindi na kaya ni Victory na maghintay. Alam niyang sa bawat oras na lumilipas, mas lumalayo ang pagkakataong mailigtas ang nag-iisang tao na nagmamahal sa kanya sa mundong ito. Dahan-dahan, siyang naglakad pabalik sa malaking gate ng mansion. Ang bawat hakbang ay puno ng takot, ngunit may kasamang tapang. Ang mga gwardiya sa gate ay nakatingin sa kanya na may pangungutya, tila hindi makapaniwala na ang batang Pulubi ay bumalik matapos siyang itaboy kahapon. Ngunit hindi na si Victory ang batang natatakot. Ang kanyang mga mata ay tuwid na nakatingin sa harap, hindi natitinag sa anumang pananakot. Siya ay may dalang mensahe, isang katotohanang matagal nang itinago sa ilalim ng mga kasinungalingan ni Doña Consuelo. Habang nakatayo sa labas ng gate, biglang lumabas si Don Alberto
mula sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mga mata ay pagod at puno ng kalituhan. Sa isang iglap, nagtama muli ang kanilang mga paningin. Si Victory, sa kanyang murang isip, ay alam na ito ang pagkakataon. Ang tanging pagkakataon. Bago pa siya mahila ng mga gwardiya palayo, inilabas niya ang gintong cufflink mula sa kanyang bulsa at itinaas ito ng mataas. Ang kislap ng metal sa ilalim ng sikat ng araw ay naging mitya ng atensyon ng lalaki. "Ano ang hawak mo?" tanong ni Don Alberto. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng otoridad, ngunit may bakas ng pagkagulat. Lumapit siya kay Victory. Ang mga gwardiya ay napaurong dahil sa kanyang utos. Ang bawat hakbang ng lalaki ay tila isang pagyanig sa lupa, isang puwersang hindi kayang pigilan. Ramdam ni Victory ang mabilis na tibok ng kanyang puso, tila isang ibon na gustong kumawala mula sa hawla. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang lalamunan ay tuyo at ang mga salita ay tila nagtatago sa kanyang dila. Sa sandaling iyon, mula sa bintana ng ikalawang palapag, nakita ni Doña Consuelo ang eksena. Ang kanyang muka ay nagbago ng kulay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa galit at takot. Agad siyang bumaba. Ang kanyang boses ay parang kulog na bumibitak sa katahimikan ng umaga. "Alberto, huwag kang makinig sa batang yan. Siya ay manloloko. Siya ay magnanakaw." Sigaw ng matanda habang nagmamadaling lumabas ng pinto. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng tensyon sa paligid. Ang mga gwardiya ay muling kumilos upang hulihin si Victory. Victory, ang kanyang pangalan na binanggit ni Don Alberto, ay tila isang musikang hindi inaasahan. "Bakit niya alam ang pangalan ko?" Ang tanong na sumagi sa isip ng bata. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Hinihila siya palayo. Ang paligid ay nagkagulo. Ang mga sigaw ni Doña Consuelo ay umaalingaw-ngaw sa hangin. At sa gitna ng kaguluhan, tanging si Don Alberto lamang ang nakatingin sa mga mata ni Victory, naghahanap ng sagot na matagal na niyang hinahanap sa loob ng kanyang sariling tahanan. Ang kamay ni Doña Consuelo ay parang bakal na bumabaon sa braso ni Victory. Isang mariing paghila na nagdulot ng hapdi sa balat ng bata. Ngunit bago pa man tuluyang mailayo si Victory, isang malakas at matigas na tinig ang nagpatigil sa lahat. Ang tinig ni Don Alberto. "Bitawan mo siya, Ina. May nais akong malaman mula sa batang ito." Wika niya. Ang bawat salita ay may dalang bigat na hindi matanggihan ng matanda. Ang mga gwardiya ay agad na huminto. Ang kanilang mga muka ay puno ng pag-aalinlangan sa pagitan ng utos ng ina at ng anak. Binitawan ni Doña Consuelo si Victory. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy habang nakatitig sa kanyang anak. "Alberto, nagpapakatanga ka na naman. Ang batang iyan ay gagamitin ng lahat para makakuha ng pera mula sa atin. Huwag kang magpalinlang sa isang pulubi." Sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at sa takot na baka mabulgar ang mga lihim na matagal na niyang pinoprotektahan. Ngunit si Don Alberto ay hindi na nakikinig. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon na sa gintong cufflink na hawak ng batang nakatayo sa kanyang harapan. "Nasaan mo nakuha ito?" tanong ni Don Alberto. Ang kanyang mga mata ay hindi na mapakali. Tila may isang alaala na unti-unting bumabalik sa kanyang isipan. Inabot ni Victory ang cufflink. Ang kanyang kamay ay nanginginig pa rin. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa dami ng emosyong bumabagyo sa kanyang loob. "Sa mansyon na ito ko po ito napulot, nung araw na pinalayas niyo ako," sagot ni Victory. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may diin. Ang bawat salita ay parang isang martilyong humahampas sa pundasyon ng mga kasinungalingan ni Doña Consuelo. Tumingin si Don Alberto sa kanyang ina. Ang isang kilay ay nakataas. Isang senyales ng pagdududa na hindi pa kailanman nakita ng matanda sa mukha ng kanyang anak. "Ina,
Sabi mo sa akin ay naligaw ko ang pares nito noong gabing umalis si Marilu. Bakit ito natagpuan ng bata sa loob ng bahay natin? Ang tanong na ito ay naging mitya ng isang malalim na katahimikan sa paligid. Ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na pagtibok ng puso ni Victory at ang mabigat na paghinga ni Doña Consuelo. Hindi nakasagot agad ang matanda. Ang kanyang mga mata ay pilit na umiiwas sa tingin ni Alberto. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, naghahanap ng tamang salita upang pagtakpan ang kanyang pagkakamali. Siya ay sanay sa pagmamanipula, sanay sa pagkontrol sa lahat ng bagay sa loob ng mansyon, ngunit sa pagkakataong ito, ang katotohanan ay tila isang malakas na agos na hindi kayang pigilan ng kanyang mga kamay. Ang kanyang mga daliri ay humaplos sa kanyang dibdib, isang pagtatangkang pakalmahin ang sarili sa gitna ng matinding tensyon. Nakita ni Victory ang takot sa mga mata ni Doña Consuelo. Ang unang pagkakataon na nakita niya ang matapang na matanda na maging mahina. Sa kanyang isip, isang liwanag ng pag-asa ang nagbukas. Kung ang lalaking ito ay nagsisimula ng magduda sa kanyang sariling ina, marahil ay may pag-asa pa para sa kanyang ina na naghihintay sa kanilang bahay. Ang laban ay hindi pa tapos. At sa bawat segundong lumilipas, ang mga lihim na nakakulong sa pader ng mansion ay unti-unting nakakalabas, dala ang pangako ng katarungan na matagal na nilang inaasam. Pagkatapos ng matinding pagtatagpo sa harap ng gate, hindi na mapakali si Don Alberto sa loob ng kanyang silid-aralan. Ang gintong cufflink na hawak niya ngayon ay tila naglalabas ng isang nakatagong katotohanan na matagal na niyang kinalimutan. Bawat sulok ng kanyang silid ay puno ng mga alaala ni Marilu. Mga liham na hindi niya kailanman nabasa dahil sa panunulsol ng kanyang ina at mga litratong itinago sa likod ng malalaking frame. Sa bawat paghaplos niya sa mga gamit na ito, ang kanyang puso ay unti-unting nakakaramdam ng pagsisisi na hindi na kayang takpan ng anumang yaman. Sa kabilang banda, si Doña Consuelo ay hindi tumitigil sa pag-iisip ng paraan upang linisin ang kanyang mga bakas. Alam niyang kapag nagsimulang mag-imbestiga ang kanyang anak, ang lahat ng kanyang mga kasinungalingan ay mabubunyag gaya ng isang bahay na gawa sa baraha. Tinawagan niya ang kanyang mga tauhan. Ang kanyang boses ay puno ng utos at pagbabanta. Siguraduhin ninyong walang makakaabot na impormasyon tungkol kay Marilu, kay Alberto. Kapag may nakapagsalita, humanda kayo sa kahihinatnan. Wika niya, ang bawat salita ay may dalang panganib na pilit niyang ipinapataw sa paligid. Si Victory, sa kabilang banda, ay nagtatago sa dilim, nag-aabang ng pagkakataon. Alam niyang hindi niya dapat hayaang makuha muli ng matanda ang kontrol sa sitwasyon. Habang naglalakad siya sa paligid ng mansyon, nakita niya ang isang lumang tagapangalaga ng hardin na matagal na palang nagtatrabaho sa pamilya. Ang matandang lalaki ay may lungkot sa kanyang mga mata, isang uri ng lungkot na tila may pinapasan na liham ng nakaraan. Nilapitan siya ni Victory. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit may determinasyon sa kanyang boses. Manong, bakit po nakatago ang portrait ng aking ina sa loob ng bahay na yon? Tanong ni Victory. Ang kanyang mga mata ay tuwid na nakatingin sa matanda. Ang hardinero ay tumigil sa kanyang pagdidilig. Ang tubig ay tumatagos sa lupa at lumilikha ng maliliit na daluyan sa gitna ng mga halaman. Tumingin siya sa paligid. Sinisiguro na walang ibang nakakakita sa kanila. Ang kanyang boses ay pabulong, halos hindi marinig sa gitna ng hangin na umiihip sa mga dahon. Maraming bagay ang hindi alam ng iyong ama, bata. Ang mga kasinungalingan ay tulad ng mga ugat ng damo. Habang tumatagal, lalong lumalalim. At kapag hinugot mo, siguradong may madadamay, wika ng matanda. Ang bawat salita ng hardinero ay nagbigay ng bagong lakas kay Victory. Hindi lang pala siya nag-iisa sa kanyang paghahanap. Ang mansyon na ito ay puno ng mga taong may alam.
mga taong pinatahimik ng takot at pera. Sa loob ng kanyang isip, binuo niya ang plano. Kailangan niyang makuha ang mga liham na binanggit ng hardinero, ang mga liham na magpapatunay na ang kanyang ina ay hindi kailanman tumalikod sa kanyang ama. Ang bawat hakbang niya palayo sa hardinero ay isang hakbang patungo sa katotohanan sa kabila ng panganib na nagbabantay sa bawat sulok. Samantala, sa loob ng silid ni Alberto, isang liham ang natagpuan niya sa ilalim ng isang lumang cabinet. Ang papel ay nanilaw na sa paglipas ng panahon, ngunit ang mga titik na nakasulat dito ay malinaw pa rin. Sa sandaling mabasa niya ang unang linya, ang kanyang mundo ay gumuho. Ang mga salitang nakasulat ay hindi galing sa isang traidor, kundi galing sa isang babaeng nagmamahal ng tapat, ang kanyang asawang si Marilu. Ang bawat titik ay nagdadala ng katotohanang matagal na niyang inakalang kabaligtaran. Ang mga titik sa lumang papel ay tila sumasayaw sa harap ng mga mata ni Don Alberto. Bawat salita ay isang hapdi na tumatagos sa kanyang kaluluwa. Sa liham na yon, isinalaysay ni Marilu ang lahat. Ang banta ni Doña Consuelo sa kanyang buhay, ang pagpilit na humingi ng diborsyo, at ang pagmamahal na kahit kailan ay hindi nagbago. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hawak ang papel. Ang bawat paghinga niya ay mabigat at puno ng pagsisisi. 10 taon. 10 taon niyang kinamuhian ang babaeng tanging kasalanan lamang ay ang magmahal sa kanya ng tapat. Hindi napigilan ni Don Alberto na mapaluhod sa gitna ng kanyang silid-aralan. Ang kanyang mga mata ay pilit na nilalabanan ang pagtulo ng luha. Ngunit ang sakit ay masyadong malalim. Sa labas ng pinto, narinig niya ang mga yabag ni Doña Consuelo. Agad niyang itinago ang liham sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay agad na bumalik sa pagiging blanko. Isang proteksyon laban sa babaeng naging dahilan ng kanyang pagkabulag sa katotohanan. Pagbukas ng pinto, ang matanda ay pumasok na may dalang tasa ng tsa. Ang kanyang nangiti ay pilit at puno ng pag-aalinlangan. Alberto, kumusta ang iyong pakiramdam? Napansin ko ang iyong pagiging tahimik mula pa kagabi. Wika ng matanda. Ang kanyang mga mata ay matalas na sumusuri sa bawat galaw ng kanyang anak. Tumingin si Don Alberto sa labas ng bintana. Pinipilit na ikubli ang naglalabang damdamin sa kanyang dibdib. Wala po, ina. Pagod lamang ako sa dami ng gawain. Marahil ay kailangan ko lang ng kaunting pahinga. Sagot niya. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may pait na hindi maikukubli. Hindi naniniwala si Doña Consuelo. Alam niyang may nagbago, may hindi na tama sa pakikitungo ng kanyang anak. Habang lumalabas ang matanda, si Don Alberto ay agad na nagtungo sa kanyang sasakyan. Hindi na siya makapaghintay. Kailangan niyang mahanap ang babaeng kanyang sinaktan, ang babaeng pilit na inalis sa kanyang buhay. Ang kanyang isip ay nakatuon lamang sa isang layunin, ang paghingi ng tawad. Kahit na alam niyang maaaring huli na ang lahat, ang bawat pagliko ng manibela ay isang hakbang patungo sa pagbawi ng nawalang panahon. Sa kabilang banda, si Victory ay nakatayo sa labas ng mansyon, hinihintay ang paglabas ni Don Alberto. Nakita niya ang sasakyan na mabilis na humaharurot palayo, at sa loob ng kanyang maliit na puso, naramdaman niya ang isang uri ng pag-asa. Hindi siya sigurado kung saan patungo ang lalaki, ngunit alam niya na may nangyaring malaking pagbabago. Tumakbo siya patungo sa direksyon ng kanyang bahay. Ang bawat hakbang ay puno ng excitement. Kailangan niyang sabihan ng kanyang ina na darating na ang katotohanan. Pagdating niya sa barong-barong, ang kanyang ina ay nakaupo sa tabi ng bintana. Tinitingnan ang dapit hapon na tila naghihintay ng himala. Marilu, hindi niya alam na sa bawat segundong lumilipas, ang distansya sa pagitan nila at ni Alberto ay unti-unting napapawi. Ang langit ay nagiging kulay ube at ginto, tila isang saksi sa pagtatagpo na matagal nang hinihintay ng tadhana. Sa gitna ng katahimikan,
Ang tunog ng isang sasakyang huminto sa tapat ng kanilang bahay ay naging hudyat ng bagong yugto ng kanilang buhay. Isang yugto na puno ng mga sagot at ng mga luha na matagal nang nakaimbak. Ang hangin sa labas ng barong-barong ay tila tumigil sa pag-ihip nang bumaba si Don Alberto mula sa kanyang sasakyan. Ang mga yapak niya sa lupang maputik ay mabigat. Bawat hakbang ay parang paghila sa libo-libong tinik ng pagsisisi na nakabaon sa kanyang mga paa. Nang sumilip siya sa bukana ng maliit at tagpi-tagping bahay, ang liwanag ng naghihingalong kandila ay nagbigay ng anino sa babaeng nakaupo sa sahig, si Marilu. Ang babaeng dati ay puno ng buhay. Ngayon ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili, maputla, payat at pagod. Nang mag-angat ng tingin si Marilu, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang tasa ng tubig na hawak niya ay nahulog sa sahig. Ang pagkabasag nito ay naging hudyat ng pagbasag ng katahimikang matagal na naghiwalay sa kanila. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang boses ay tila naiwan sa nakaraan. Ang bawat paghinga niya ay mabilis at hindi regular. Si Alberto, ang tanging pangalan na namutawi sa kanyang mga labi bago siya muling ubuhin ng malakas, isang tunog na nagpalamig sa buong katawan ng lalaki. Agad na lumapit si Don Alberto. Ang kanyang mga tuhod ay lumapat sa maruming sahig. Hindi niya inalintana ang dumi ng kanyang mamahaling Amerikana. Ang tanging mahalaga ay ang maramdaman muli ang presensya ng babaeng kanyang pinakamamahal at sinaktan. Marilu, patawarin mo ako. Wika niya. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pagmamakaawa. Ang bawat luha na pumatak mula sa kanyang mga mata ay tila naghuhugas sa 10 taon ng kasinungalingan at pagtitiwala sa maling tao. Hinaplos ni Marilu ang mukha ng lalaki. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa pagitan ng pag-aalinlangan at pagmamahal. Alberto, bakit ka narito? Pagkatapos ng lahat ng nangyari, bakit ka nagpakita? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luha na hindi na mapigilan. Ang bawat salita ay may dalang pait, ngunit may bakas pa rin ng pag-ibig na kahit kailan ay hindi naglaho. Sa bawat paghaplos, ramdam nila ang sakit ng mga taong nawala, ang mga pagkakataong hindi na maibabalik, at ang mga sugat na kailangan pang paghilumin. Sa labas ng bahay nakatayo si Victory, pinagmamasdan ng kanyang mga magulang. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong damdamin. Saya na makita silang magkasama at galit para sa mga taong naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Sa kanyang isip, ang mga piraso ng puzzle ay tuluyan ng nabuo. Ang mansion, ang portrait, ang cufflink, at ang kanilang paghihirap. Lahat ay may koneksyon sa babaeng ang tanging nais ay sirain ang kanilang pamilya. Hindi niya hahayaan na matapos ang gabi ng walang hustisya. Habang nagyakap ang dalawa, ang bawat paghikbi ay tila isang panalangin para sa paghilom. Ngunit sa likod ng kanilang muling pagtatagpo, ang anino ni Doña Consuelo ay nananatiling nakabantay. Ang matanda ay hindi basta-basta susuko. Alam niya na ang pagbabalik ni Marilu ay nangangahulugan ng pagtatapos ng kanyang kapangyarihan. Habang ang gabi ay lumalalim, ang tensyon sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan ay lalong tumitindi, nagbabadyang magdulot ng isang malaking bagyo na susubok sa katatagan ng kanilang muling nabuong pamilya. Ang gabi ay nababalot ng tensyon habang ipinapasok ni Don Alberto sina Marilu at Victory sa kanyang sasakyan. Bawat galaw ni Marilu ay mabagal, tila hindi pa rin siya makapaniwala na ang lalaking hinahanap niya sa loob ng 10 taon ay narito. Hawak ang kanyang kamay at tinitingnan siya ng may labis na pagsisisi. Si Victory, sa kabilang banda, ay nakadungaw sa bintana. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim habang pinapanood ang mga naglalakihang puno na dumadaan, tila nagpapaalam na sa nakaraang puno ng gutom at hirap. Walang sino man ang nagsalita sa loob ng sasakyan.
Ang bawat paghinga ay sapat na upang maramdaman ang bigat ng nakaraan na unti-unti nilang binabalikan. Pagdating sa harap ng malaking mansyon, ang mga gwardiya ay nagulat nang makitang bumaba si Don Alberto kasama ang mag-ina. Ang mga ilaw sa loob ng bahay ay tila mas maliwanag kaysa dati. Isang liwanag na magbubunyag ng lahat ng mga lihim na matagal na nilang ikinukubli. Pagpasok pa lamang nila sa main hall, sinalubong na sila ni Doña Consuelo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit nang makita ang mukha ni Marilu na matagal na niyang ipinagtabuyan o. Ang matanda ay hindi nag-atubili. Agad siyang humakbang palapit. Ang kanyang boses ay parang kidlat na bumibitak sa katahimikan. Anong ginagawa ng babaeng ito sa loob ng bahay ko? Alberto, nawawala na ba ang iyong bait? Sigaw ng matanda. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding puot. Tumingala si Don Alberto. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang bahid ng takot o pag-aalinlangan. Hindi ito bahay mo lang, ina. Ito ang tahanan ng aking asawa at anak. Ang sagot niya. Ang boses ay matigas at puno ng awtoridad na tila nagpatigil sa matanda sa kanyang kinatatayuan. Nanlaki ang mga mata ni Doña Consuelo, hindi makapaniwala na ang anak na matagal niyang minanipula ay nagsasalita na sa harap niya ng may ganitong katapangan. Ang mga katulong na nakamasid sa malayo ay nagbubulungan. Ang bawat isa sa kanila ay tila saksi sa isang kasaysayan na ngayon ay isinusulat muli. Si Marilu ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng damit ni Victory. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig. Alam niyang ito ang simula ng kanyang tunay na laban, hindi para sa sarili, kundi para sa kinabukasan ng kanyang anak. Hindi nakapagsalita si Doña Consuelo. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa paghahanap ng mga salita upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa bawat segundong lumilipas, ang kanyang kapangyarihan ay unti-unting humihina. Alam niyang, sa sandaling ito, ang lahat ng kanyang mga lihim ay nasa bingit na ng pagkabunyag. Ang mansyon, na dati ay kuta ng kanyang mga kasinungalingan, ay nagiging entablado na ngayon ng pagtatagumpay ng katotohanan. Si Victory, sa kabilang banda, ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na makita ang pagbagsak ng taong nagdulot ng labis na paghihirap sa kanyang ina. Habang ang gabi ay patuloy na lumilipas, ang atmosfera sa loob ng bahay ay puno ng bigat. Ang bawat sulok ay tila bumubulong ng mga alaala. Ang bawat pader ay tila saksi sa mga taon ng pagtitiis. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, si Alberto ay nanatiling nakatayo sa harap ng kanyang ina. Ipinapakita sa buong mundo na ang kanyang pag-ibig sa kanyang pamilya ay higit na matimbang kaysa sa anumang yaman o kapangyarihan. Ang bawat hakbang patungo sa pagbawi ng hustisya ay nagsisimula na at wala nang makakapigil sa agos ng katotohanan na handa nang maghatid ng katarungan para sa mga taong matagal nang naghihintay. Ang hanging nagmumula sa labas ng mansyon ay tila lalong lumalamig, ngunit sa loob ng malawak na sala, ang tensyon ay nagbabaga. Nakatayo si Doña Consuelo sa harap ng kanyang anak. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang makapal na folder na naglalaman ng mga dokumentong pilit niyang pinangalagaan sa loob ng isang dekada. Sa kanyang isip, ito ang kanyang huling baraha, ang mga papel na magpapatunay sa kanyang mga kasinungalingan, mga dokumentong pilit niyang binaluktot upang maging ebidensya ng kataksilan ni Marilu. Alberto, tingnan mo ang mga ito. Ang mga pruwebang ito ang dahilan kung bakit dapat mong itakwil ang babaeng ito at ang kanyang anak. Sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit habang inilalapag ang mga dokumento sa ibabaw ng lamesang nara. Ang mga papel ay dumulas sa ibabaw ng makinis na kahoy. Ang bawat pahina ay tila isang sumpa na nais niya namang ikabit kay Marilu. Si Marilu ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga kamay
ay mahigpit na nakahawak sa balikat ni Victory. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot ngunit hindi natakot. Kinuha ni Don Alberto ang mga dokumento. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang nagbubukas sa bawat pahina. Ang bawat linyang nakasulat ay pamilyar sa kanya. Mga pirma na mukhang galing kay Marilu. Mga pahayag na puno ng paninira. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nagpadala sa kanyang emosyon. Tiningnan niya ng maigi ang bawat detalye hanggang sa mapansin niya ang isang maliit na pagkakamali sa petsa at sa selyo ng notaryo. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nanliit. Ang galit ay nagsimulang sumiklab sa kanyang kalooban nang mapagtanto ang katotohanan. Ina, ang notaryong ito ay pumanaw na 2 taon bago pa man pirmahan ang dokumentong ito. Paano ito naging totoo? Wika ni Don Alberto. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may talim na parang kutsilyo. Ang katahimikan na sumunod ay naging bingi. Ang bawat tibok ng puso ni Doña Consuelo ay tila isang malakas na tambol sa gitna ng sala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, at ang kanyang mga tuhod ay unti-unting nanghina hanggang sa mapaupo siya sa isang silya. Si Victory, na kanina pa nakamasid, ay humakbang pasulong. Ang kanyang maliit na boses ay umaling-awngaw sa buong bulwagan. Isang boses na nagdadala ng katotohanang hindi na kayang ikaila ng sinuman. Lola, hindi po ba ninyo naisip na kahit kailan ay hindi matatapos ang kasinungalingan? Ang lahat po ng ginawa ninyo ay nakasulat sa puso ng mga taong tunay na nagmamahal sa amin. Wika ng bata. Ang kanyang mga mata ay diretso at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang kanyang mga salita ay tila isang matalim na liwanag na naglalantad sa lahat ng kadilimang pilit na itinatago ng matanda. Ang mansyon na dati ay puno ng yaman at kapangyarihan ay tila gumuho sa harap ng mga saksi. Ang mga katulong na nakamasid ay nagbubulungan, ang bawat isa ay tila nakakita ng isang himala. Si Don Alberto ay tumayo, tinitigan ang kanyang ina nang may halong awa at pagkadismaya. Ina, ang pagmamahal mo ay naging isang kadena na pilit na humila sa akin palayo, sa aking kaligayahan. Ngayon, tapos na ang lahat. Wala ka ng kapangyarihan sa aking buhay, sa aming buhay. Dagdag pa niya, ang bawat salita ay naging isang pader na naghihiwalay sa kanila ni Doña Consuelo. Sa unang pagkakataon, ang matanda ay walang nasabi. Ang kanyang buong mundo ay gumuho. Ang kanyang mga kasinungalingan ay naging abo. At sa gitna ng lahat, ang pamilyang matagal niyang pinaghiwalay ay muling nagbuklod sa ilalim ng liwanag ng katotohanan. Ang bawat sandali ng tagumpay na ito ay hindi lamang para sa kanila, kundi para sa bawat taong naniwala na sa kabila ng lahat ng hirap, ang katotohanan ay laging mananaig. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila humihinga ng maluwag matapos ang matinding paghaharap. Si Doña Consuelo, na dati ay naglalakad ng may taas noo, ay tila nalusaw ang lakas sa loob ng kanyang mamahaling seda na kasuotan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kapangyarihan at pagmamanipula, ay ngayon ay puno ng kawalan ng pag-asa. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang binuong imperyo ng kasinungalingan ay naglaho na parang usok sa harap ng kanyang sariling anak. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang sandigan ng silya. Ang bawat paggalaw ay puno ng pait. Wala ka ng kapangyarihan dito, ina. Ang panahong ginugol mo sa pagkontrol sa buhay ko ay sapat na. Wika ni Don Alberto. Ang kanyang tinig ay malamig, ngunit puno ng pinal na desisyon. Hindi na siya nagalit. Ang nararamdaman niya ngayon ay isang uri ng kalungkutan para sa kanyang ina. Hindi dahil sa nawala ang kanyang yaman, kundi dahil sa nawala ang kanyang kakayahang magmahal ng totoo. Ang matanda ay hindi sumagot, bagkus ay tumingin sa malayo. Ang kanyang mga mata ay blangko,
Tila hindi na alam kung saan patutungo ang kanyang susunod na hakbang. Samantala, si Marilu at Victory ay nakatayo sa tabi ni Alberto. Ang kanilang presensya ay nagsisilbing isang pader ng pagmamahal na pumoprotekta sa kanila mula sa anumang natitirang lason ng matanda. Nilapitan ni Marilu ang kanyang asawa, ang kanyang kamay ay marahang dumapo sa braso nito, isang haplos na nagdadala ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. Ang bawat pagtibok ng kanilang mga puso ay tila bumubuo ng isang bagong himig, isang himig ng paglaya mula sa mga kadenang matagal nilang kinalakihan at kinalakhan. Si Doña Consuelo ay tuluyang naglakad patungo sa hagdan. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay naging isang alinggawngaw ng kanyang pagkatalo. Wala nang sino man ang sumunod sa kanya. Ang mga katulong ay nanatiling nakatayo sa kanilang mga pwesto. Ang bawat isa ay nakakaramdam ng bagong simula sa ilalim ng pamumuno ni Alberto. Sa kanyang pag-akyat, hindi na siya lumingon. Alam niyang tapos na ang kanyang panahon at ang mansyon na dati ay puno ng kanyang mga utos ay hindi na magiging kanya kailanman. Nang makalabas na ang matanda sa silid, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Ito ay hindi katahimikan ng takot, kundi katahimikan ng pagpapatawad at pag-asa. Si Victory, na nakatingin sa kanyang mga magulang, ay nakaramdam ng isang matinding tuwa na hindi niya maipaliwanag. Sa unang pagkakataon, ang kanyang pangarap na magkaroon ng isang buong pamilya ay naging katotohanan. Hindi na nila kailangang magtago, hindi na nila kailangang matakot. Ang kanilang kinabukasan ay bukas sa kanila, malinis at puno ng pagmamahal na walang halong panlilinlang. Sa labas, ang mga bituin sa langit ay tila nagdiriwang. Ang mansyon, na dati ay simbolo ng paghihiwalay, ay naging saksi sa muling pagbuo ng isang pamilyang matagal nang naghihintay ng pagkakataon. Si Don Alberto ay yumakap sa kanyang asawa at anak. Ang bawat yakap ay isang pangako na kailanman ay hindi na nila muling hahayaang mabura ang kanilang pagsasama. Ang bawat sandali ng pait ay nagiging matamis na alaala na lamang. At sa gitna ng lahat, ang kanilang pag-ibig ay nanatiling matatag, parang isang punong hindi natinag ng anumang unos. Ang mga araw na sumunod sa paglisan ni Doña Consuelo ay naging isang tahimik na proseso ng paghilom. Ang malawak na mansyon na dati ay puno ng malamig na hangin at mapanuring mga mata ay unti-unting napuno ng init ng pagmamahal. Si Marilu, sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan, ay nagsisimulang ngumiti ng totoo. Bawat umaga, ang paggising niya ay hindi na puno ng pag-aalala para sa kakainin sa araw na yon, kundi puno ng pasasalamat sa bawat sinag ng araw na tumatagos sa kanilang bintana. Si Don Alberto ay hindi na ang lalaking laging nakatali sa kanyang trabaho at sa mga utos ng kanyang ina. Ang kanyang oras ay nakalaan na ngayon para sa kanyang asawa at anak. Nakikita ni Victory ang pagbabago ng kanyang ama. Ang bawat ngiti nito ay totoo. Ang bawat haplos nito sa kanyang buhok ay may dalang pangako ng proteksyon na hindi na kailanman maglalaho. Sa hardin ng mansyon, sa ilalim ng malalaking puno ng mango, nakaupo ang tatlo, nagbabahagi ng mga kwento ng nakaraan. Mga kwentong dati ay puno ng pait, ngunit ngayon ay unti-unti nang nagiging bahagi na lamang ng kanilang kasaysayan. Marilo, patawarin mo ako sa 10 taong nawala sa atin. Alam kong hindi mababayaran ng kahit anong yaman ang sakit na naranasan mo at ni Victory, wika ni Don Alberto habang hawak ang kamay ng kanyang asawa. Ang kanyang tinig ay mahina, puno ng pagsisisi na tila isang batong matagal nang nakadagan sa kanyang dibdib. Ngumiti si Marilu, isang ngangiting nagpapakita ng kanyang malawak na pangunawa. Alberto, ang nakaraan ay tapos na. Ang mahalaga ay ang ngayon. At ang kinabukasan na mayroon tayo. Ang lahat ng hirap na yon ang humubog sa ating pagkatao at mas lalo nating naintindihan ang halaga ng bawat isa. Sagot niya. Si Victory ay nakikinig lamang sa kanilang pag-uusap
Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Sa wakas, ang batang dati ay nagtitinda ng kamote sa kalsada ay nakatagpo na ng kanyang tahanan. Hindi na niya kailangang magtago sa dilim. Hindi na niya kailangang matakot na muling mawalan. Ang bawat sandali ng kanilang pagsasama ay isang patunay na ang pag-ibig, kung tunay at dalisay, ay laging mahanap ang kanyang daan pabalik sa tahanan. Ang kanilang pagkatao na dati ay sira-sira dahil sa kawalan ay unti-unti nang nabubuo at nagiging matatag. Sa gabi, bago matulog, ang bawat isa sa kanila ay nagpapasalamat sa bawat maliit na biyaya na kanilang natatanggap. Ang hapunan na dati ay isang pangarap lamang, ngayon ay isang pagkakataon upang maging malapit sa isa't isa. Ang bawat pagtawa ni Victory ay musika sa kanilang pandinig. Isang tunog na nagbibigay buhay sa buong mansyon. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi agad nawawala, ngunit ang bawat paghilom nito ay isang patunay na kaya nilang lampasan ang anumang pagsubok basta't sila ay sama-sama. Ang mansyon ay hindi na lamang isang gusali ng bato at marmol. Ito ay naging isang tunay na tahanan. Ang bawat dingding ay hindi na nakakulong sa mga kasinungalingan, kundi nakakulong sa mga alaala ng bagong simula. Ang paghilom ay hindi nangangahulugan na walang naging sugat, kundi nangangahulugan na ang bawat sugat ay nagsisilbing marka ng kanilang katatagan. At sa bawat pagpikit nila ng kanilang mga mata, ang tanging nararamdaman nila ay ang seguridad ng pagmamahal na hinding-hindi na muling maglalaho. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa bintana ng silid-aklatan, nagbibigay ng liwanag sa mga librong dati ay hindi man lang nabubuksan ni Don Alberto. Ngayon, ang silid ay hindi na lamang isang lugar ng pag-iisa, kundi isang silid na puno ng boses ni Victory na nagbabasa ng kanyang mga aralin. Si Marilu, na dati ay balot ng pait at sakit, ay nakaupo sa tabi ng kanyang asawa. Ang kanyang muka ay may bakas ng kalusugang unti-unting bumabalik. Hindi na niya kailangang magtago. Ang kanyang nangiti ay payapa. Isang ngiti ng isang taong alam na ang bagyo ay tuluyan ng lumipas. Sa labas ng bintana, ang mga ibon ay umaawit sa mga sanga ng puno. Ang musika ng kalikasan ay tila nagdiriwang sa bagong simula ng pamilya. Hindi na sila tumitingin sa likod. Ang bawat sulyap nila ay nakatuon na sa kung ano ang susunod. Si Don Alberto ay abala sa pag-aayos ng mga dokumento, hindi na para sa kapangyarihan o pera, kundi para sa kinabukasan ng kanyang anak. Ang bawat pirma niya ay isang pangako na ang bawat yaman na mayroon siya ay gagamitin para sa ikabubuti ng iba, para sa mga taong tulad nila noon na nangangailangan ng pagkakataon. Manong hardinero, na dati ay naging saksi sa kanilang mga paghihirap, ay masaya na ring nagtatrabaho sa hardin. Ang bawat halaman na kanyang dinidiligan ay tila mas lunti kaysa dati. Ang mansyon ay hindi na nakakaramdam ng bigat. Ang bawat sulok ay puno ng buhay. Si Victory, na tumatakbo sa damuhan, ay huminto at lumapit sa kanyang ina. Inabot niya ang isang bulaklak na kanyang napulot. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Ina, ito po ay para sa inyo. Tanda ng ating bagong buhay. Wika niya, ang bawat salita ay may dalang inosenteng kaligayahan. Tinanggap ni Marilu ang bulaklak. Ang kanyang mga mata ay nanlabo sa luha ng kagalakan. Hindi na luha ng pait, kundi luha ng pasasalamat. Ang bawat sandali ng kanilang buhay ay hindi na aksidente. Ito ay isang bunga ng kanilang pagtitiis at ng kanilang paninindigan sa katotohanan. Si Alberto ay lumapit sa mag-ina. Niyakap silang dalawa. Ang bawat isa sa kanila ay nagpapadala ng init ng pagmamahal na tanging sila lamang ang nakakaunawa. Ang mansyon ay hindi na lamang isang gusali. Ito ay naging isang santuwaryo ng pag-ibig. Habang lumilipas ang hapon, ang langit ay nagiging kulay kahel. Isang tanawing nagpapaalala sa kanila
ng pagtatapos ng isang kabanata at ang pagsisimula ng isa pa. Alam nilang sa kabila ng lahat ng nangyari, ang kanilang pamilya ay mananatiling matatag. Ang nakaraan ay nagsilbing guro, ang kasalukuyan ay ang kanilang gantimpala, at ang kinabukasan ay ang kanilang pangarap na sama-sama nilang susulatin. Ang bawat pintig ng kanilang mga puso ay nagiging isa. Isang tibok na puno ng pag-asa at pagmamahal na hinding-hindi na muling maglalaho sa kabila ng anumang unos. Makalipas ang ilang buwan, ang bawat sulok ng mansyon ay tila mas maliwanag. Puno ng tawanan at mga kwentong dati ay pangarap lamang. Si Victory, na noon ay batang nagtitinda sa kalsada, ay isa na ngayong masayahing estudyante. Ang kanyang mga mata ay nagniningning hindi dahil sa hirap, kundi dahil sa pag-asang dulot ng bawat pahina ng kanyang mga libro. Ang kanyang mga kamay, na dati ay may bakas ng alikabok at pawis mula sa pagtitinda, ay hawak na ngayon ang mga panulat na siyang magsusulat ng kanyang sariling kinabukasan. Sa bawat pag-uwi niya mula sa paaralan, ang kanyang unang hinahanap ay ang kanyang ina, ang babaeng nagsilbing simbolo ng kanyang lakas at katapangan. Si Marilu, sa kabila ng mga pinagdaanang sugat ng kanyang nakaraan, ay unti-unti nang bumabalik sa kanyang sarili. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko at natatakot sa anino ng iba. Sa tulong ni Alberto, nagsimula siya ng isang munting proyekto sa kanilang komunidad, isang sentro para sa mga inang nag-iisa na tulad niya noon, isang lugar kung saan ang bawat isa ay maaaring magbahagi ng kanilang mga pangarap at paghihirap. Ang kanyang boses, na dati ay pabulong at puno ng pag-iingat, ay isa na ngayong boses ng pag-asa para sa maraming kababaihan. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang dangal, isang patunay na ang tunay na kagandahan ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa tatag ng puso na bumangon mula sa pagkakalugmok. Si Don Alberto, sa kanyang bahagi, ay ganap na nagbago. Hindi na siya ang lalaking laging nakakulong sa loob ng kanyang opisina. Ang kanyang mga mata ay nakatuon na ngayon sa tunay na kayamanan, ang kanyang pamilya. Madalas silang makitang naglalakad sa hardin sa ilalim ng dapit hapon, nag-uusap tungkol sa mga simpleng bagay na dati ay hindi niya napapansin. Ang kanyang mga kamay, na dati ay hawak ang mga dokumento ng kanyang kapangyarihan, ay hawak na ngayon ang kamay ng kanyang asawa at anak. Isang paghawak na puno ng pangako na hindi na niya muling pakakawalan ang mga ito. Ang bawat gabi ay puno ng mga hapunan na hindi na kailangang madaliin. Isang pagkakataon upang maramdaman ang init ng tahanan na matagal na nilang inasam. Sa isang sulok ng mansion, ang portrait ni Marilu na dati ay nakasabit sa isang lugar na puno ng pait ay inilipat na sa gitna ng sala. Isang paalala na siya ang tunay na ilaw ng tahanan. Hindi na ito isang alaala ng pagtataksil, kundi isang simbolo ng pag-ibig na nagtagumpay sa kabila ng lahat ng unos. Ang bawat bisita sa kanilang tahanan ay nakakaramdam ng kapayapaan. Ang bawat sulok ay tila nagsasabing dito, ang katotohanan ay may lugar at ang pag-ibig ay may tahanan. Si Victory, habang tinitingnan ang portrait ng kanyang ina, ay nakangiti. Alam niyang ang lahat ng kanilang pinagdaanan ay may malalim na kahulugan. Ang kanilang pamilya ay hindi na lamang binubuo ng 3 tao. Ito ay binubuo na ng mga alaala, ng mga pagpapatawad at ng mga pangarap na sama-sama nilang tutuparin. Ang mansyon na dati ay kuta ng kadiliman ay naging liwanag ng isang komunidad. Ang bawat paghihirap nila ay naging aral, ang bawat luha ay naging hamog sa isang bagong umaga, at ang bawat araw ay naging patunay na ang pagmamahal na tapat ay laging magwawagi sa huli. Habang papalapit ang gabi, ang bawat isa sa kanila ay nakahandang humarap sa bukas, alam na kahit anong dumating, sila ay sama-sama at hindi na muling magkakahiwalay. Ang huling araw ng tag-init ay nagbigay ng isang magandang pagtatapos
sa kanilang mahabang paglalakbay. Sa hardin ng mansyon, isang maliit na pagdiriwang ang inihanda ni Don Alberto para sa kanilang pamilya. Isang simpleng pagsasama na puno ng mga ngiti at pagpapatawad. Ang mga bulaklak na dati ay hindi napapansin. Ngayon ay namumukadkad na sa ilalim ng maingat na pangangalaga ni Marilu. Bawat petals ng mga ito ay tila nagsasabing ang lahat ng hirap ay may kaakibat na kagandahan kung marunong kang maghintay at manindigan. Lumapit si Victory sa kanyang mga magulang, dala ang isang maliit na kahon na naglalaman ng mga lumang larawan ng kanilang pamilya, mga alaala na dati ay pilit nilang itinago. Inilatag niya ang mga ito sa mesa. Ang bawat litrato ay isang patunay na kahit sa gitna ng kadiliman, mayroong liwanag na nagtatago. Tiningnan nila ito ng sabay-sabay. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang kwento ng pag-ibig, ng pagdurusa, at ng muling pagbangon. Hindi na ito mga alaala ng sakit. Ito ay naging mga pahina ng kanilang kasaysayan na ngayon ay buong pagmamalaking maipapakita sa mundo. Alberto, tingnan mo ang larawang ito. Wika ni Marilu habang itinuturo ang litrato kung saan sila ay masaya pa bago maganap ang lahat ng trahedya. Alam mo ba, sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi ko pinagsisihan ang bawat araw na ginugol ko para sa atin. Ang bawat pagtitiis ay naging hagdanan upang marating natin ang kinalalagyan natin ngayon. Dagdag pa niya, ang kanyang tinig ay puno ng katapatan. Tumango si Alberto, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamahal. Tunay nga, Marilu. Ang ating pamilya ay parang bakal na dumaan sa apoy. Mas naging matatag, mas naging matibay, at mas handang harapin ang anumang hamon ng tadhana. Sa gitna ng kanilang usapan, isang kalapati ang lumipad sa itaas ng mansyon. Ang malayang paglipad nito ay naging simbolo ng kanilang sariling paglaya. Wala na silang kinatatakutan. Ang nakaraan ay hindi na nila kaaway, kundi isang guro na nagturo sa kanila kung paano mahalin ang kasalukuyan. Ang bawat sandali ng kanilang pagsasama ay naging sagrado, isang pagpapatunay na ang pag-ibig na nagdaan sa apoy ay hindi kailanman maglalaho. Si Victory, habang pinagmamasdan ng kanyang mga magulang, ay nakaramdam ng kapanatagan na hindi niya kayang ipaliwanag sa salita. Sa paglubog ng araw, ang mansyon ay naligo sa kulay ginto. Isang tanawing nagpapaalala sa kanila na ang bawat pagtatapos ay may kalakip na panibagong simula. Ang mga bintana ay nakabukas, hinahayaan ang sariwang hangin na pumasok sa loob, dala ang amoy ng mga bulaklak at ang boses ng pag-asa. Sa loob ng kanilang mga puso, ang bawat pait ay napalitan ng tamis. Ang bawat sugat ay natakpan ng pagpapatawad. Ang kanilang pamilya, na dati ay watak-watak at puno ng pangarap na hindi natutupad, ay muling nabuo, mas matatag, mas mapagmahal, at mas handang harapin ang bukas ng sama-sama. Ang bawat isa sa kanila ay alam na ang kanilang kwento ay hindi natatapos sa araw na ito. Ito ay simula lamang ng isang mahabang kabanata na puno ng mga pangarap at pagmamahalan na hindi na muling matitibag. Habang ang gabi ay unti-unting pumapalit sa liwanag, ang kanilang tahanan ay patuloy na nagbibigay ng init. Isang liwanag na hindi kailanman mamamatay dahil ito ay nagmumula sa pag-ibig na tunay, tapat, at walang katapusan. Ang paglipas ng panahon ay tila isang marahang agos ng ilog na nagdadala sa atin sa dagat ng kapayapaan. Sa loob ng malawak na hardin ng mansyon, makikita ang isang eksenang dati ay itinuturing lamang na panaginip. Si Marilu, na may tangan na isang librong binabasa, at si Alberto, na tahimik na nagmamasid sa kanyang asawa, habang si Victory ay masayang naglalaro sa ilalim ng mga punong kahoy. Ang mga sugat ng kahapon ay hindi na nakikita, ngunit ang mga marka nito ay nagsisilbing paalala ng kanilang katatagan. Ang pagpapatawad ay hindi nangyari sa isang iglap, ngunit unti-unti. Ang bawat dapit hapon
ay naging saksi sa paghilom ng kanilang mga pusong minsang nasaktan tungkol sa tatlong tanong na bumabalot sa kanilang paglalakbay. Una, tunay na nagpatawad na sila, hindi lamang sa mga taong nagkasala sa kanila, kundi maging sa kanilang sarili para sa mga pagkakataong sila ay naging mahina. Pangalawa, natagpuan na nila ang tunay na kapayapaan, hindi sa yaman o sa malaking bahay, kundi sa simpleng yakap ng bawat isa sa pagtatapos ng bawat araw. Panghuli, ang aral na iniwan ng kanilang kwento ay simple ngunit malalim, na ang pag-ibig, kapag hinaluan ng katapatan at tatag ng loob, ay kayang pawiin ang kahit anong dilim. Ang kasamaan ni Doña Consuelo ay naging abo, habang ang kanilang pagmamahalan ay naging isang apoy na nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nakakakita sa kanila. Sa aking pagsusuri bilang tagapagsalaysay, ang kwentong ito ay isang paalala na sa bawat pamilyang Pilipino, ang utang na loob at pagmamahal sa magulang ay mahalaga. Ngunit hindi ito dapat maging katuwiran para sa kawalan ng katarungan. Ang paglaya ni Alberto mula sa kontrol ng kanyang ina at ang paninindigan ni Marilu para sa kanyang dangal ay mga hakbang na kailangan upang maitayo ang isang tahanang tunay na masaya. Ang tagumpay nila ay hindi sa pagkakaroon ng mansyon, kundi sa pagkakaroon ng isang pamilyang buo at nagmamahalan. Ang kirot ng nakaraan ay napalitan na ng tamis ng kasalukuyan. Sa bawat paglubog ng araw, ang pamilyang ito ay patunay na ang lahat ng paghihirap ay may katapusan at ang bawat luha ay may kapalit ng ngiti kung mananatili tayong tapat sa ating puso. Ang kwento ni Victory, Marilu at Alberto ay hindi lamang isang teleserye. Ito ay isang salamin ng ating buhay, na sa kabila ng anumang unos, ang pag-ibig ay laging mananatili, laging babalik, at laging magtatagumpay.